kaibigan ng pananampalataya, naisip mo na ba kung sino ang pinakamalaking tao na binanggit ng Biblia? Hindi ko pinag-uusapan ang tungkol sa espiritual na kadakilaan, ngunit literal. Ang isang higanteng kaya napakalaki na ang kanyang bakal, na kama ay sumukat ng 4 na metro ang haba. Ngayon ibubunyag ko ang nakagugulat na kwento ng OG, ang huling ng pagtanggi, isang lahi ng mga higante na namuno sa mga lupain ng Basan at kung saan ang pagkakaroon lamang ng hamon sa ating imahin, asyon. Ito ay hindi lamang isang pagkamausisa sa Biblia. Ang matutuklasan natin ngayon ay maaaring ganap na ibahin ang anyo ng iyong paraan ng pagharap sa mga higante sa iyong sariling buhay. Dahil pinayagan ng Diyos ang kwentong ito na maitala sa mga banal na kasulatan para sa isang malakas na kadahilanan na kailangan mong malaman ngayon. Kung nadama mo na nahaharap ka sa napakalaking problema, napakalakas na mga kaaway, o imposible na malampasan upang malampasan, ang mensaheng ito ay partikular para sa iyo. Ang paraan ng pakikitungo ng Diyos sa maalamat na higanting ito ay nagpapakita ng isang espiritual na pattern na maaaring palayain ka ngayon mula sa anumang sitwasyon na tila hindi masusukat. Bago magpatuloy, ibigay ang video na ito sa gusto, mag-subscribe sa aming channel at buhayin ang mga abiso upang hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming mga paghahayag sa Biblia na nagbabago ng mga buhay sa buong mundo. At mag-iwan sa akin ng isang senyas sa mga komento kung nakikipaglaban ka rin sa mga higante sa iyong buhay. Maghanda, dahil kung ano ang malapit mong matuklasan sa iron bed na namangha sa sinaunang mundo ay maaaring maging eksakto kung ano ang kailangan mong makaranas ng isang supernatural na tagumpay ngayon. Ang salita ng Diyos ay malapit ng mabuhay sa harap ng iyong mga mata. Anong kasaysayan ang sinasabi sa amin ng Biblia? Napatigil ka na ba upang mag-isip tungkol sa laki ng mga karakter na lilitaw sa mga banal na kasulatan? Well, hayaan mo akong sabihin sa iyo na bukod sa mga sagradong pahina na hanap namin ng isang pagkatao na ang pagkakaroon lamang ng hamon sa aming imahinasyon, pinag-uusapan natin ang tungkol sa OG, isang higante na ang pangalan ay gumawa ng buong nayon nanginginig. At hindi ito para sa mas kaunti. Ang Colossus na ito ay hindi isang simpleng mortal, ngunit isang malakas na hari na ang katanyagan ay pinalawak sa lahat ng mga lupain ng Basan. Alam mo ba kung ano ang pinaka-humanga sa karakter na ito? Ang maalamat na kama ng bakal. Hindi namin pinag-uusapan ang tungkol sa anumang kasangkapan, ngunit ng isang istruktura na sinusukat ng hindi bababa sa 9 na siko ang haba at 4 na lapad. Upang makakuha ng isang ideya, pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang kama na humigit, kumulang na 4 na metro ang haba. Tulad ng sinabi ng Deuteronomio 3:11, sapagkat si Og, hari ng Basan, ang nanatiling natitirang mga higante. Dito, ang kanyang kama ay isang kama ng bakal. Hindi ba ito sa mga anak ni Amun? Ang haba nito ay 9 na siko at ang lapad nito ng 4 na siko, ayon sa siko ng isang tao. Ang paglalarawan na ito ay nagpapakita sa amin ng pisikal na kadakilaan ng hari na ito. Ngunit inaanyayahan din tayo na pagnilayan kung paano ginagamit ng Diyos ang pinakamalakas upang matupad ang kanyang layunin. Ang lupain ng Basan na pinamamahalaan ng hangang karakter na ito ay hindi anumang teritoryo. Kilala ito sa pagiging tahanan ng Rephaim, isang lahi ng mga sinaunang higante na ang lakas ay maalamat. Isipin ang isang buong kaharian na populasyon ng mga malalaking nilalang na pinangunahan ng kakila-kilabot na lahat ng mga ito. Ang pagkakaroon ng mga higanteng ito sa Biblia ay hindi sinasadya. Ngunit ipinapakita sa atin kung paano naroroon ang Diyos sa kasaysayan mula noong sinaunang panahon, na nahaharap sa lahat ng uri ng mga kalaban upang maprotektahan ang kanilang mga tao. Ang pananampalataya sa isang makapangyarihang Diyos ay tumatagal ng isang espesyal na kahulugan kapag nakikita natin na kahit na ang pinakamalakas at nakakatakot ayon sa mga pamantayan ng tao ay walang iba kundi ang mga instrumento sa banal na plano. Nakatutuwa kung paano ipinakita sa amin ng mga banal na kasulatan ang mga detalyeng ito na maaaring mukhang pangalawa, ngunit may malalim na kahulugan. Itinuro sa atin ni Hesukristo na makita ang lampas sa maliwanag upang hanapin ang espiritual na mensahe sa likod ng bawat kwento. At sa kaso ng OG, hari ng Basan,
Ang mayroon tayo ay isang aralin sa pansamantalang kapangyarihan laban sa walang hanggang kapangyarihan. Ano ang paggamit ng pagiging pinakadakila at mas malakas kung hindi ka nakahanay sa kalooban ng Diyos? Ito ay isang katanungan na dapat nating patuloy na tanungin ang ating sarili sa ating espiritual na buhay. Ang kwento ng higanteng ito ay nagpapaalala sa atin na gayunpaman ang pagpapatao ng mga hadlang ay tila sa ating landas, ang pananampalataya sa Diyos ay nagpapahintulot sa atin na malampasan sila. Tulad ng sinabi ni Mateo 7:20, kung mayroon kang pananampalataya bilang isang butil ng mustasa, sasabihin mo sa bundok na ito, huminto dito at ipapasa ito, at walang magiging imposible. Kung paanong ang mga Israelita ay nahaharap sa isang kaaway na tila walang talo, nahaharap din tayo sa mga hamon na maaaring mukhang napakalaking. Ngunit sa gabay ni Hesukristo at ang tiwala sa kapangyarihan ng Diyos, walang balakid na hindi natin malalampasan. Ang aralin na iniwan ng higanteng hari na ito ay, sa huli, gaano man kalaki ang ating mga kalaban, kung ang Diyos ay kasama natin, sino laban sa atin? Ang kwento ng higanteng ito ay nagsisimula sa matarik na mga bundok ng Heron, isang mystical na lugar na nabanggit sa iba't ibang bahagi ng Biblia. Naisip mo ba kung paano ang karakter ng isang tao na nakalaan na alalahanin ng milenya ay hinuhuli? Well, si OG ay hindi ipinanganak bilang hari. Kailangan niyang malaman na maging. Sa ilalim ng pagtuturo ng kanyang ama, isang mandirigma na ang katanyagan ay pinalawak sa lahat ng mga nakapalibot na lupain. Ang batang higante ay hinuhubog, hindi lamang sa pisikal na lakas kundi pati na rin sa diskarte at pamumuno. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang Diyos ay may layunin para sa bawat isa sa atin. At kahit na hindi natin alam ang lahat ng mga detalye ng kabataan ng OG, binibigyan tayo ng mga banal na kasulatan kung paano ito inihanda para sa kanilang papel sa sagradong kasaysayan. Ang kanyang ama na may karunungan na ang karanasan lamang ang maaaring magbigay ay nagtanim ng isang pangunahing aralin. Ang isang tunay na hari ay namamahala ng may karunungan, hindi lamang malakas. Anong kabalintunaan? Ang isang pagiging malalaking proporsyon na natututo na ang tunay na kadakilaan ay wala sa mga kalamnan. Hindi ba ito isang salamin ang itinuro sa atin ni Hesukristo? Habang binabasa namin sa Mateo 26:26-27, ang nais na maging mahusay sa iyo ay magiging iyong server. At ang sinumang nais na maging una sa iyo ay magiging iyong lingkod. Bagaman ang OG ay kabilang sa ibang tradisyon, ang turo ng magulang na ito ay sumasalamin sa isang universal na katotohanan na tumatawid sa lahat ng kultura. Ang totoong kapangyarihan ay nagmula sa serbisyo, hindi mula sa pangingibabaw. At ang Diyos sa kanyang walang hanggan na karunungan ay nagtatag ng mga prinsipyo na nagpapakita kahit sa mga hindi nakakakilala sa Kanya. Ang mga tao ng pagbuo ay hindi madali para sa hinaharap na hari. Kailangan niyang mangibabaw hindi lamang ang pamamahala ng mga napakalaking sandata na hindi maiangat ng isang karaniwang tao, kundi pati na rin ang banayad na sining ng diskarte sa militar. Gaano karaming oras ang gumugol sa pag-aaral ng mga pormasyon ng labanan, mga taktika sa pagkubkob at nagtatanggol na maniobra. Ang kanyang isip ay kasing talamak dahil malakas ang kanyang braso. At ito ang humahantong sa atin upang pagnilayan ang kahalagahan ng pagbuo ng ating pisikal at intelektual at espiritual na kakayahan. Tulad ng Biblia sa Kawikaan 24, Miba, ang matalinong tao ay malakas at ang tao ng kaalaman ay nagdaragdag ng kanyang kapangyarihan. Ang ating pananampalataya sa Diyos ay dapat magpakita mismo sa isang mahalagang pag-unlad ng lahat ng ating mga kakayahan ilagay sa paglilingkod sa layunin nito. Ang pagtaas ng OG sa trono ni Basan ay hindi isang landas ng rosas. Kailangan niyang harapin ang mga digmaan, pagtataksil at mga hamon na maaring masira ang isang karaniwang tao. Ngunit ang bawat tagumpay ay pinagsama ang domain nito at nadagdagan ang alamat nito. Ang mga lupain ng Basan na mayaman sa mga mapagkukunan at madiskarteng matatagpuan ay naging isang maunlad na kaharian sa ilalim ng kanilang mandato. Ang mga kapitbahay na tao ay iginagalang at kinatakutan sa pantay na bahagi. Hindi ba ito nagpapaalala sa atin ng dualidad na kung saan kung minsan nakikita natin ang Diyos? Sa isang banda, hinahangaan namin at mahal niya siya sa kanyang kabutihan.
Sa kabilang dako, natatakot tayo sa kanya para sa kanyang hustisya. Tulad ng sinabi ng Kawikaan 9:10, ang takot kay Jehovah ay ang prinsipyo ng karunungan. Bagaman hindi alam ni OG ang totoong Diyos, ang kanyang kwento ay nagsisilbi sa atin upang mas maunawaan ang ating relasyon sa lumikha. Sa paglipas ng mga taon, ang pangalan ng OG ay naging magkasing kahulugan ng kapangyarihan at katatagan. Ang mga tao sa ilalim ng kanilang gobyerno ay umunlad, na protektado ng anino ng kanilang napakalaking figura. Gayunpaman, tulad ng lahat ng mga kaharian sa lupa, ang iyong mga araw ay nabibilang din. Ang Diyos sa kanyang walang hanggang plano ay nagpasya na ang kapalaran ni Basan at ang kanyang hari. At gayunpaman mahusay na isang imperyo ay, gayunpaman malakas ang isang pinuno ay, ang lahat ay napapailalim sa banal na soberanya, tulad ng paalala sa amin ng awit 33:10-11. Ginagawa ni Jehovah ang plano ng mga bansa at nabigo ang mga disenyo ng mga tao. Ang payo ni Jehovah ay mananatili magpakailanman, ang mga saloobin ng kanyang puso para sa lahat ng henerasyon. Ang katotohanan ito ay nagbibigay aliw sa atin kapag nakikita natin ang mga kapangyarihan na tila walang talo, walang makatakas sa kontrol ng Diyos, at ang layunin nito ay palaging mananaig, gayunpaman mahusay ang mga hadlang. Naranasan mo na ba ang isang sitwasyon na sa una ay tila hindi gaanong mahalaga? Ngunit nagtatapos ito ng ganap na pagbabago ng kurso ng iyong buhay? Ito ang paraan para sa OG nang magsimulang dumating ang mga unang alingawngaw sa isang kakaibang bayan na sumulong patungo sa kanilang mga teritoryo. Hindi sila simpleng mga nomad upang maghanap ng lupa upang manirahan. Ang mga manlalakbay na ito ay may espesyal na bagay. Sinasabing sila ay ginagabayan ng isang hindi nakikita ngunit hindi kapani. Paniwalang makapangyarihang Diyos, isang Diyos na hinati ang tubig ng pulang dagat, na nagbigay sa kanila ng pagkain mula sa langit at nakatulong sa kanila na tumawid sa Jordan na parang tuyong lupain. Ang balita ng pagbagsak ng Jericho, kasama ang mga nagpapataw na pader na gumuho sa tunog ng mga trumpeta at hiyawan, naabot ang mga taingan ng higanteng hari. Tulad ng nakikita natin sa Joshua 6:20. Sumigaw ang mga tao at hinawakan ng mga pari ang mga trumpeta, at nangyari na nang marinig ng mga tao ang tunog ng trumpeta, sumigaw siya sa isang mahusay na tinig at gumuho ang pader. Anong uri ng Diyos ang maaaring gawin ng mga kababalaghan? Sa kabila ng mga nakakagambalang ulat na ito, nagkamali ang OG at ang kanilang mga general na napakaraming nagawa sa buong kasaysayan. Pinaliit nila ang kanilang kalaban. Ano ang magagawa ng mga Israelita na ito laban sa amin? Kami ang tinanggihan, maalamat na mga higante na ang lakas ay kilala sa lahat ng mga lupain. Hindi ba natin natalo ang lahat ng ating mga kaaway? Ang saloobin ng pagmamatas ay isang babala para sa ating lahat. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang pagmamalaki ay bago ang pagkawasak at ang mapagmataas na espiritu bago ang taglagas. Kawikaan 16:18. Gaano karaming beses sa ating espiritual na buhay ay nahuhulog tayo sa bitag ng pakiramdam sa sarili na nakakalimutan na ganap na nakasalalay tayo sa biyaya ng Diyos. Patuloy na pinaalalahanan tayo ni Hesukristo tungkol sa kahalagahan ng pagpapakumbaba tulad ng sinabi niya, ang bawat isa na nagpapaganda ay mapapahiya at ang nagpapakumbaba sa kanyang sarili ay itataas. Lucas 4:11. Ang hindi naintindihan ni Og at ng kanyang mga tagapayo ay hindi lamang sila nakaharap sa ibang hukbo ng tao. Hinahamon nila ang napiling mga tao ng Diyos na sinusuportahan ang kapangyarihan ng tagalikha ng universo. Paano naiiba ang kwento kung nakilala nila ito at hinanap ang kapayapaan sa halip na ang salungatan? Ngunit ang pananampalataya ay isang regalo na dapat matanggap na may bukas na puso. At ang hari ng Basan ay may kumpiyansa na inilagay sa kanyang sariling lakas at ng kanyang mga higanteng mandirigma. Ito ay isang aralin para sa atin. Saan natin inilalagay ang ating tiwala? Sa ating sariling mga kakayahan o sa kapangyarihan ng Diyos? Tulad ng paalala sa atin ng awit bagaman ang OG, ay panlabas na nagpakita ng walang tigil na kumpiyansa, malalim. Sa kanyang pagkatao nagsimulang lumitaw ang mga pagdududa. Sa mga gabi, nang ang katahimikan ay nakabalot ng kanyang palasyo,
Ang napakalaking hari ay nakakagambala sa mga pangarap. Nakita niya ang isang pinuno na may isang baston na gumawa ng lupa nanginginig nang siya ay tumama sa lupa. Ang mga hukbo ay nahulog sa harap niya bilang mga spike ng trigo laban sa hos. Ito ba ang sikat na Joshua kung saan nagsalita ang mga alingawngaw? O si Moises na nagsabing tinalo niya si Sehon, hari ng mga Amorita? Ang mga nakakagambalang pangarap na ito ay tulad ng mga banal na bulong. Ang pagtatangka ng Diyos na magsalita kahit na ang mga hindi nakilala sa Kanya. Sapagkat ang Diyos, sa Kanyang walang katapusang awa, ay naglalayong lapitan ng lahat, maging ang Kanyang mga kaaway. Tulad ng itinuro sa amin ni Jesus, amad ang iyong mga kaaway, pagpalain ang mga nagmumura sa iyo, mabuti ang mga napupuot sa iyo, at manalangin para sa mga nagagalit, at pag-uusig sa iyo. Mateo 4:4. Ang pagligting sa mga lupain ng basan ay tumataas. Iniulat ng mga tiktik ang patuloy na pagsulong ng mga Israelita, ang kanilang walang tigil na pagpapasiya, at ang kanilang kakaibang tiwala sa isang Diyos na hindi makakakita ng bawat isa, ngunit ang mga epekto ay hindi maikakaila. Si OG ay nahaharap sa isang sangang daan. Dapat ba siyang maghanda para sa digmaan o subukang makipag, ayos sa kapayapaan? Ipinapakita sa amin ang kasaysayan ng iyong pinili, ngunit ano ang gagawin namin sa iyong lugar? Madali na hatulan ang mga pagpapasya ng iba mula sa ligtas na distansya ng mga siglo, ngunit lahat tayo ay nahaharap sa mga mahahalagang sandali sa ating spiritual na buhay. Tulad ng paalalahanan sa amin ni Jeremias 16, sinabi ni Jehovah, huminto sa mga kalsada at tumingin, at humingi ng mga sinaunang landas ano ang magandang landas at maglakad para sa Kanya, at makakahanap ka ng pahinga para sa iyong mga kaluluwa. Ang pananampalataya sa Diyos ay nag-aalok sa atin ng gabay na iyon, ang mabuting landas na humahantong sa atin sa totoong kapayapaan, maging sa gitna ng mga pinaka-masamang kalagayan. Dumating na ang araw. Sa ilalim ng nasusunog na araw ng Edrei, 2 hukbo na inihanda para sa isang paghaharap na naitala sa mga pahina ng sagradong kasaysayan. Sa isang banda ang nagpapataw na ranggo ng mga higanting basan na pinangunahan ng kanilang napakalaking hari. Sa kabilang dako, ang mga tao ng Israel na ginagabayan ni Joshua at pinalakas ng kanilang walang tigil na pananampalataya sa Diyos. Maaari mo bang isipin ang kaibahan? Ang mga sundalo ng OG kasama ang kanilang makintab na sandata at napakalaking armas sa harap ng isang bayan na, bagaman marami, ay tila hindi gaanong mahalaga. Ngunit habang paalalahanan tayo ng Biblia sa 1 Samuel 17:47, ang labanan ay mula kay Jehovah. Ang katotohanan ito na ipinahayag ni David laban kay Goliath ay malapit nang ipakita muli sa mga bukid ng Edrei, na ipinapakita na kapag ang Diyos ay nasa ating panig, gaano man kati ang kaaway, ano ang nakakagulo na OG at ang kanyang mga general ay isang bagay na hindi inaasahan. Habang papalapit sila sa larangan ng digmaan, narinig nila ang mga kanta mula sa kampo ng Israel. Kumakanta sila. Sino ang kumakanta bago ang isang labanan na maaring mangahulugan ng kamatayan? Ang mga may ganap na tiwala sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Ang mga salmo ng papuri ay tumaas sa kalangitan na lumilikha ng isang kapaligiran ng kakaibang katahimikan sa gitna ng igting bago labanan. Tulad ng sinabi ng awit 27:1-3, si Jehovah ang aking ilaw at ang aking kaligtasan. Sino ang tatakot ko? Si Jehovah ang lakas ng aking buhay. Sino ang dapat kong takutin ako? Kapag ang mga masasamang tao, ang aking pag-aalsa at ang aking mga kaaway ay nagtipon laban sa akin, upang kainin ang aking mga karne, sila ay natitisod at nahulog. Bagaman ang isang hukbo laban sa akin, ang aking puso ay hindi natatakot. Kahit na siya ay tumayo ng digmaan laban sa akin, magiging tiwala ako. Ang walang tigil na tiwala sa Diyos ay ang lihim na sandata ng Israel, na mas malakas kaysa sa anumang tabak o sibat. Nang tumunog ang mga trompeta at nagsimula ang labanan, ang kabangisan ng mga higanting basan ay kahanga-hanga. Ang kanyang mga pag-ungol ay naging panginginig sa lupa, at ang bawat suntok ng kanilang mga armas ay maaaring magtapos ng maraming mga sundalo ng sabay. Gayunpaman, isang bagay na pambihira ang nangyayari. Ang mga Israelita ay sumulong sa isang sobrang determinasyon na protektado ng isang hindi nakikita na puwersa
na nag-alis ng mga mortal na suntok at binigyan sila ng isang lakas ng loob na hinamon ng lahat ng lohika. Si Joshua sa gitna ng kaguluhan ay nagturo sa kanyang mga tao ng katahimikan kung sino ang nakakaalam na tinutupad niya ang isang banal na layunin. Sige mga anak ni Israel, sigaw niya. Binigyan ng Panginoon, siog sa aming mga kamay at ang kanyang buong hukbo. Ang tagumpay ay atin dahil ang Diyos ay kasama natin. Ang kanyang mga salita ay sumasalamin sa parehong autoridad na ipinakita ni Hesukristo nang pakalmahin niya ang bagyo. Marcos 4:39. At ito ay ang tunay na pananampalataya ay may kapangyarihang iyon. Pinabago nito ang takot sa halaga at pag-aalinlangan sa katiyakan. Habang tumatagal ang labanan, isang bagay na hindi pa naranasan ni OG, nagsimulang humina ang kanyang mga puwersa. Sa kabila ng laki at kapangyarihan nito, naramdaman ko na parang isang hindi nakikitang kamay ang nagpapahina dito. Ito ay sa oras na iyon nang mangyari ang hindi maiisip na bato. Isang simpleng bato na itinapon ng isang tila hindi gaanong kahalagahan ng sundalo ng Israel na hit siya sa tuhod na nagdulot sa kanya ng isang talamak na sakit na naging staggered sa kanya. Isang bato. Paano posible na ang isang bagay na napakaliit ay maaaring makaapekto sa isang higanteng tulad niya? Ang sandaling ito ay hindi maiiwasang nagpapaalala sa atin ng kwento ni na David at Goliath, kung saan ginamit ng Diyos ang maliit upang talunin ang malaki, tulad ng sinabi ng word mga taga-Korinto ng 1:27. Ngunit pinili ng Diyos ang tanga ng mundo upang mapahiya ang matalino, at pinili ng Diyos ang mahina ang mundo upang mapahiya ang malakas. Sa unahang pagkakataon sa kanyang buhay, nadama ng hari ng basa ng takot, isang magalang na takot sa isang bagay na hindi maunawaan o makontrol. Ang sandaling ito ay minarkahan ang isang punto ng pag-on sa labanan. Ang mga sundalo ng OG na nakikita ang kanilang walang talo na nasugatan na hari ay nagsimulang mag-alinlangan, at ang pag-aalinlangan sa larangan ng digmaan ay nakamamatay tulad ng anumang sandata. Samantala, ang mga Israelita na pinalakas ng pangitain kung ano ang nangyayari, muling binago ang kanilang mga pagsisikap. Ang kanyang mga kanta ng papuri ay halong may mga sigaw ng tagumpay na lumilikha ng isang symphony na niluwalhati ang Diyos kahit nasa gitna ng init ng labanan. Hindi ba ito isang magandang imahe kung paano dapat maging ang ating espiritual na buhay? Purihin ang Diyos hindi lamang sa mga sandali ng kapayapaan, ngunit lalo na sa ating mga personal na laban. Tulad ng itinuturo sa amin ng Santiago 1:2-3, ang aking mga kapatid ay para sa malaking kagalakan kapag nahanap mo ang iyong sarili sa iba't ibang mga pagsubok. Alam na ang patunay ng iyong pananampalataya ay gumagawa ng pasensya. Naranasan ng mga Israelita ang kanilang sariling laman kung paano sinuportahan sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos at binigyan sila ng lakas upang harapin ang tila imposible na nagbabago ng isang sandali ng patunay sa isang patotoo ng banal na katapatan. Ang labanan ay nagpatuloy at si OG, sa kabila ng kanyang sugat, siya ay patubig sa galit ng isang nasugatan na Titan. Nakita mo na ba kung ano ang reaksyon ng isang tao kapag nahaharap ang iyong pagmamataas? Ang napakalaking hari ng basan ay nagpasya na kung siya ay mahuhulog, gagawin niya ito ng diretso sa pinuno ng kanyang mga kaaway. Sa mga hakbang na naging panginginig sa lupa, gumawa siya ng paraan sa pagitan ng mga ranggo ng mga magsasaka. Hinahanap si Joshua. Harapin mo ako, pinuno ng mga Hebreo. Ngunit isang bagay na kakaiba ang nangyari sa napakahalagang sandali na iyon. Ang kanyang mga binti, na dating malakas bilang mga haligi ng bato, ay nagsimulang humina. Ang isang hindi nakikita na puwersa ay tila nag-draining ng maalamat na lakas nito. Tulad ng sinabi ng awit 33:16-17. Ang hari ay hindi na isave ng karamihan ng hukbo at hindi rin makatakas ang matapang na lakas. Walang kabuluhan upang mailigtas. Ang kanyang sarili ay ang kabayo. Ang kadakilaan ng kanyang lakas sa sino man ay maaaring lumaban. Naranasan ni OG sa kanyang sariling laman ang katotohanan ng Biblia na ito. Walang kapangyarihan ng tao, gayon pa man mahusay, ay maaaring mangibabaw laban sa kalooban ng Diyos. Si Joshua, na pinagmamasdan ng higanteng pag-unlad ng higanteng, ay nanatiling matahimik.
Ang kanyang mukha ay hindi sumasalamin sa takot na magiging natural sa gayong kalaban, ngunit ang malalim na kapayapaan kung sino ang nakakaalam kung sino ang naglalagay ng kanyang tiwala. Sa pamamagitan ng isang malinaw at matatag na tinig ipinahayag niya, "Hindi ako ang magiging talunin sa iyo, OG, hari ng Basan. Ito ang magiging Diyos ng Israel, ang parehong kumuha ng kanyang bayan mula sa Egypt, na isasagawa ang paghatol sa iyo ngayon. Dahil hindi tayo lumalaban ayon sa laman, ngunit may kapangyarihan ng kataas-taasan." Ang mga salitang ito na sumasalamin sa larangan ng digmaan ay nagpapaalala sa amin kung ano ang isusulat ni Pablo ng mga siglo mamaya sa 2 mga taga-Korinto 10:1. Sapagkat ang mga sandata ng ating milisya ay hindi walang karnal, ngunit malakas sa Diyos para sa pagkawasak ng mga lakas. Ang tunay na pananampalataya kay Hesukristo ay nagpapahintulot sa atin na harapin ang mga higante na may katiyakan na ang labanan ay nanalo na, hindi sa ating lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. At pagkatapos ay nangyari ang hindi maiisip. Ang langit hanggang sa malinaw at malinaw na sandali, biglang dumilim. Ang isang ray, napakatalino tulad ng isang tabak ng isang anghel, ay nahulog mula sa taas, na pinakawalan ang isang bagyo ng mga proporsyon sa Biblia. Si thunder rumbled na parang ang langit ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Mula sa kanyang bibig lumabas ang apoy ng consumer. Si carbon ay nasa kanya. Yumuko siya sa langit at bumaba, at may siksik na kadiliman sa ilalim ng kanyang mga paa. Awit 18:8-9. Ang pagpapakita ng banal na kapangyarihan ay hindi lamang isang likas na kababalaghan, ngunit isang malinaw na pagpapakita na naroroon ng Diyos, na isinasagawa ang kanyang paghuhusga. Ang mga sundalo ng magkabilang panig ay paralisado bago ang gayong palabas. Alam na nasasaksihan nila ang isang bagay na lumampas sa tao. Sa gitna ng bagyo, ang OG, ang makapangyarihan, walang talo, ang higante na natakot sa buong bansa ay nagsimulang bumagsak. Ang kanyang mga binti sa wakas ay nagbigay ng bigat ng kanilang sariling katawan. Naluhod siya na ang kanyang mga mata ay naayos sa bagyo na langit, na parang sa unahang pagkakataon ay pinag-iisipan niya ang totoong mapagkukunan ng lahat ng kapangyarihan. Magkakaroon ba ng isang pag-unawa sa iyong tingin sa oras na iyon? Nauunawaan mo ba sa wakas na nahaharap ito sa isang simpleng hukbo, ngunit sa disenyo ng tagalikha ng universo? Hindi natin alam ng may katiyakan, ngunit itinuturo sa atin ng Biblia na ang bawat tuhod ay yumuko sa harap ng Diyos Yukipir, Roma 11. Sa napakahalagang sandali na iyon, kahit na ang makapangyarihang hari ng Basan ay kailangang yumuko, hindi sa pamamagitan ng pagpili, ngunit para sa hindi mapaglabanan na pagpapakita ng banal na kapangyarihan. Ang kinalabasan ay mabilis at tiyak. Sa pamamagitan ng isang huling dagundong na tila nanginginig ang mismong mga pundasyon ng lupa, sa wakas ay nahulog ang higante, na minarkahan ang pagtatapos ng isang panahon. Ang mga sundalo ng Basan, na nakikita ang kanilang hari ay nahulog, tumakas sa pagkagambala, na inuusig ng mga Israelita, na ngayon ay sumulong sa katiyakan ng tagumpay. Habang ikinuwento niya ang mga numero 21:35, at nasugatan nila siya at ang kanyang mga anak, at lahat ng kanyang mga tao hanggang sa wala siyang buhay, at kinuha ang kanilang lupain. Ang pagbagsak ng OG ay hindi lamang ang pagkatalo ng isang malakas na hari. Ito ay ang kumpirmasyon ng isang banal na pangako, ang katuparan ng isang plano na nailabas ng matagal bago ipinanganak ang alinman sa mga kalahok sa labanan na iyon. Sapagkat ito ang soberanya ng Diyos, sumasaklaw ito sa buong kwento mula sa simula hanggang sa wakas, at walang makakabigo sa kanilang mga layunin. Nang mag-ayos ang alikabok ng labanan at ang katahimikan, ay naghari muli sa mga patlang ng Edrei. Lumapit si Joshua sa nahulog na katawan ng napakalaking hari ng Basan. Sa pamamagitan ng isang hitsura na halong paggalang at katapatan, kinilala ng pinuno ng mga Israelita. Siya ay isang marangal na mandirigma, isang karapat, dapat na kalaban. Walang pangungutya o pag-aalipusta sa kanyang mga salita, ngunit ang pagkilala sa isang pangunahing katotohanan. Kahit na sa pinakanakakatakot na kaaway, ay may mga katangian na maaaring humanga.
Ngunit pagkatapos ay nagdagdag siya ng isang bagay na sumasalamin sa mga henerasyon. Gayunpaman ang tunay na puwersa ay hindi naninirahan sa mga kalamnan o armas, ngunit sa pananampalataya at pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Ang pagmuni na ito ay nagpapaalala sa atin ni Hesukristo sa Mateo 5:4. Mapalad ang maamo, sapagkat tatanggapin nila ang mundo para sa mana. Ang tunay na kadakilaan, ayon sa mga banal na kasulatan, ay hindi sinusukat ng kapangyarihang ating isinasagawa sa iba, ngunit sa pamamagitan ng ating kakayahang magsumite sa banal na kalooban. Ang maalamat na kama ng bakal na OG, na minsan ay sumisimbolo sa pambihirang sukat at kapangyarihan nito, ay napanatili bilang isang relic. Ayon sa Deuteronomio 3:11, dinala siya sa Rabba, lungsod ng Ammonites, kung saan siya ay naging isang nasasalat na paalala sa kwentong ito. Hindi ba ito kaakit-akit kung paano gumagamit ang Diyos ng mga pisikal na bagay upang matulungan tayong matandaan ang mga espiritual na katotohanan, tulad ng mana na itinago sa Arka ng Alliance o mga bato na inutusan ni Joshua na ilagay pagkatapos tumawid sa Jordan. Ang kama ni Og ay naging simbolo ng ephemeral na kadakilaan ng makapangyarihang kapangyarihan. Bisitahin ang buong henerasyon na ito ng artifact na nagtaka sa laki nito, ngunit naaalala din kung paano kahit na ang pinakamalakas sa mga hari ay nahulog sa Diyos ng Israel. Bilang awit Domon 7 ay nagpapaalala sa amin ang ilang mga kotse ng tiwala at iba pa sa mga kabayo. Ngunit tayo ng pangalan ni Jehovah na ating Diyos ay magkakaroon ng memorya. Ang kwento ni OG ay immortalized sa mga banal na kasulatan, hindi bilang isang simpleng pagsasalaysay ng mga sinaunang laban, ngunit bilang isang patotoo ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Tandaan ng mga Israelita ang tagumpay na ito bilang patunay ng pag-aalaga ng banal, na binabanggit ito kasama ang iba pang mahusay na tagumpay sa kanilang mga kanta at panalangin. Sa awit 135:10-11, nabasa natin, sinugatan niya ang maraming bansa at pinatay ang mga makapangyarihang hari, Sehon King ng Amorites, Og King of Basan at lahat ng mga hari ng Canaan. Sa tuwing ang talatang ito ay binigkas o inaawit, ito ay isang paalala na sa Diyos ang imposible ay posible. Hindi ba ito isang aralin na patuloy na kailangan natin sa ating buhay ng pananampalataya? Kapag nahaharap natin ang ating sariling higante, ang mga problema na tila hindi masusukat, mga tukso na kinubkob tayo, ay nag-aalinlangan na paralisado tayo, makakahanap tayo ng hininga sa mga kwentong ito ng Biblia na nagpapakita sa atin ang kapangyarihan ng pagpapakita ng pabor sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Lahat tayo ay naghahanap sa isang paraan o sa iba pa upang magamit ang kontrol sa ating mga kalagayan at, kung minsan, sa iba. Nais naming maging giants sa aming sariling mga patlang. Ang pinakamatagumpay sa aming mga karera, ang pinaka-maimpluwensyang sa aming mga lupon, ang pinakahinahangaan para sa aming mga nagawa. Gayunpaman itinuturo sa amin ng Biblia na ang paghahanap na ito para sa personal na kadakilaan. Kapag hindi ito nakahanay sa mga layunin ng Diyos, hindi maiiwasang humahantong sa taglagas. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Marcos 8:36, ano ang paggamit ng tao upang mapanalunan ng lahat kung mawala ang kanyang kaluluwa? Ang tunay na tagumpay ay hindi upang malupig ang mga kaharian sa lupa, ngunit upang isumite sa kaharian ng Diyos. Ang pangwakas na aralin na maaari nating kunin mula sa manghang kwentong ito ay ang lahat, anuman ang lakas o hindi gaanong mahalaga, mayroon tayong isang lugar sa mahusay na plano ng banal. Ang OG, na may lahat ng lakas at pangingibabaw nito, ay isang instrumento upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Ang mga Israelita, na tila sa isang kawalan, ay ang mga channel kung saan ipinahayag ang banal na tagumpay. At tayo sa ating oras at kalagayan ay tinawag din upang matupad ang isang layunin sa kwento na isinusulat ng Diyos. Tulad ng paalalahanan sa atin ng mga Efeso 2:10, sapagkat tayo ang kaniyang gumawa, nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng maaga upang lumakad tayo sa kanila. Kaya kung nahaharap tayo sa mga higante o tayo na tila higante sa iba, ang mahalagang bagay ay kilalanin na ang lahat ng kapangyarihan ay nagmula sa Diyos at dapat na maisagawa ayon sa kanilang kalooban. Ito ang tunay na karunungan na naiwan
ng maalamat na hari ng Basan at ang kanyang napakalaking kama ng bakal. Mahal na mga kaibigan, anong mga higante ang kinakaharap mo ngayon sa iyong buhay? Ang mga problemang ekonomiya, sakit, sirang relasyon o marahil ay nag-aalinlangan tungkol sa iyong pananampalataya? Ang kwento ni OG ay nagpapaalala sa amin na hindi mahalaga kung gaano kalaki ang kalaban. Kapag ang Diyos ay nasa ating panig, ang tagumpay ay tiniyak na. Inaanyayahan kita na ibahagi sa mga komento kung ano ang higanteng na kinakaharap mo ngayon. Gusto kong manalangin para sa iyo at makita kung paano sumali ang aming pamayanan ng pananampalataya upang suportahan ang bawat isa sa pang-araw-araw na laban. Kung ang mensahe na ito ay humipo sa iyong puso, huwag kalimutan na magustuhan, mag-subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso na huwag makaligtaan ang aming susunod na mga video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa pagbabahagi ng mga makapangyarihang katotohanan sa Biblia sa mas maraming mga tao na nangangailangan ng pag-asa. Susunod, inirerekomenda kong makita ang aming video tungkol sa ang 7 espiritual na armas na ibinigay sa iyo ng Diyos upang malampasan ang iyong mga kaaway. Ay lilitaw sa screen ngayon. Tiniyak ko sa iyo na perpektong makadagdag ito sa iyong natutunan ngayon. Ako ay isang balangkas na nagpapaalala sa iyo na walang kama ng bakal, walang higante, walang balakid na masyadong mahusay para sa ating Diyos. Hanggang sa susunod na video at pagpalain ka ng Diyos ng sagana.